Alam niyo ba na ang inyong pag-iisip ay gaya ng isang bahay? Araw-araw, ang inyong bahay ay napupuno ng alikabok, napupuno ng mga gamit, napupuno ng mga bagay, magkaminsan ng mga bagay na hindi na natin ginagamit. Nandun pa rin, kaya dumidilim, nagiging masikip, at lahat na halos mapuno at kinakain ang lahat ng espasyo ng inyong bahay. Ganyan din po ang ating kaisipan, na kung hindi natin lilinisin at tatanggalin ang mga hindi natin kailangan, tayo po ay patuloy na makakaranas ng hindi mabuting pag-iisip. Kaya ang ating pag-iisip, dumarating dyan ang ating mga problema, dumarating ang mga pagsubok, dumarating ang napakamaraming bagay na kung magkaminsan ay halos hindi na natin kayang matanggap. Kaya kung paano natin linisin ang ating bahay, ganon din dapat ang ating kaisipan. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula ang Usapang Senior. Walang mali, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ay narito naman po ang inyong programang Simula ang Usapang Senior na inyong masusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ngayon po, nais kong batiin ang ating mga taga-subaybay na patuloy na tumatangkilik at patuloy na nakikibahagi sa ating programa. At bagamat hindi natin naririnig pa ang kanilang mga boses o mga tinig, ay patuloy pa rin po nating mag-chat tayo at mag-text lang kayo. Ang aming pong programa ay bukas ang aming linya sa 0917-1742-777. At ang ikalawa, 0918-9447-891. So, huwag po kayo magatubiling mag-text o tumawag sa amin, at pwede kayong magmungkahi, maaari kayong humiling, at marami rin kayong mag-suggest din kayo ng mga bagay-bagay na gusto nyong pag-usapan natin, no? At nais kong patuloy na sabihin na ang ating programa po hindi lang po pang senior, ito po ay pang buong pamilya at pang buong bayan. Kasi kahit na hindi kayo senior, ay dapat po ay bahagi tayo ng mga bagay-bagay na ating dapat malaman, lalo na kung tayo may mga mahal sa buhay, ng mga lolo, lola, mga magulang, mga tita, tito, yan. Ayun po ay makakakuha po kayo ng magagandang mga payo, no? At ilang mga kaisipan para po magpatuloy, no, na inyong maalagaan. Pati mga caregivers yan, marami kaming caregivers na nakikinig ngayon, at alam ko, saludo rin ko kami sa mga caregivers na talaga po ang puso ninyo talaga. Hindi kayo magiging caregivers kapag hindi nyo mahal ang inyong mga inaalagaan, no? At ano man ang inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naroon, kayo may nasa daan, sa hanap buhay, o sa bahay, saan man kayo, ay samahan po ninyo kami. Ang programa ito po, Simula Usapang Senior, ay magandang kasama at magandang kaibigan. At nais kong batiin, okay? Patuloy ang ating laging binabati from sa mga ibayong dagat, sa ating mga
kababayan diyan sa International Church of SDA, Evanston, Illinois. At gayon din ang Naperville Remnant Philam Church. Welcome po sa ating program ngayon at ngayon din nais kong batiin ang ating mga ka-senior, no? Co-senior, hindi ka-senior dito sa Puting Kahoy Silang Senior Association Federation. Welcome po. Sana po ay may time kayo nga, alam ko po ay kayo po ay abalang-abala, no, sa paglilingkod sa inyong mga nasasakupan ng mga senior citizen. At dito naman meron kaming Morning View Senior Citizens Association at umaga yan. Lagi silang nag-exercise, may devotional, may prayer sila at napakarami nilang mga gawain, lalo na yung mga pagdadalaw at marami silang okasyon. At yan nga ay meron kaming specific na aerobics team. Ayan po yung nagpapanatili ng ng magandang fitness, no, ng kanilang pangatawan sa exercise through aerobics. Andiyan si Ma'am Areli, si Sir Roger, si Edna, si Nenet, si Ma'am Aucabios, ganun din si Boy, okay, Boy, Auring, Tess, okay, si Doris, at napakarami pa, si Ma'am Molina, si Nida, sana ay masabi ko lang yung mga pangalan. At si Nanay Sebrian, okay, ganyan, kumusta po? Si Ma'am Leonor, si Marlene, at marami pa pong iba. Anyway, sa susunod ko na kayong babatiin. Kaya po, sana po ay samahan niyo ako at napakaganda natin pag-uusapan yung think of these things. Alam mo yung mind natin ay talagang kung ano lagi natin nilalagay dyan ayan tayo magiging, o ibig sabihin, lalabas at lalabas yung ating iniisip, no? Masasabi natin at of course, maano natin yan, mapuproject natin sa ating buhay. So, huwag po kayo alis. Magbabalik agad ang simula, ang Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hi, nagbabalik po ang Usapang Senior, no? At ngayon po ay pag-uusapan natin ang isa sa minsan ay nakakaligtaan na nating isipin ang pag-iisip pa rin. Ito ay yung tinatawag natin na how do we keep our mind clean and healthy. Secrets, no? To help clean our mind every day. Katulad nga sinabi ko, ang ating pag-iisip para rin yung bahay natin. No? Kung paano magkaminsan ang bahay natin cluttered, marumi, o kaya punong-puno na ng mga gamit, halos pati nga yung mga hindi na gumagana mga gamit. Stuck pa rin tayo na stuck, no? Na dapat ay nile-let go na natin. Ay, ganyan din pong isip. Alam niyo ba, pag hindi natin yan nilinisan, patuloy tayo makakaramdam ng, alam mo na, yung heaviness, no? Hindi tayo makapag-isip na maayos. Yung bang madilim ang paligid mo dahil sa dami ng gamit o cluttered, ay gumugulo rin ang isip natin. Parang ganyan, no? Kaya tayo ay dapat matuto na everyday daw ay dapat linisin natin ang ating mga pag-iisip, no? Sapagkat ayan po ang tinuturo sa banal na kasulatan. Sabi sa Philippians 4:8, meron lang daw tayong dapat, may dapat lang daw tayo mga isipin. At dito ay naka-enumerate, no? Pero bago pala yun, merong sinasabi ang ating wise na king, si Solomon. Proverbs 23:7.
Okay, chapter 23 ng Proverbs sa mga kawikaan, verse 7 o kapitulo 23 at versikulo 7. Sabi sa Ingles, as he thinks in his heart, so is he. Kung ano raw ang iniisip natin, tayo ay nagiging ganon. Okay? Kaya napakahalaga po yung nilalagay natin sa isip natin. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin, no? Ano na yung mga bagay na dapat nating alisin, no? At dito nga merong may binahagi rito na mga ilang payo sa atin, no? At para manatiling presko, no? At malinis, kumbaga maaliwalas, nasa tamang pag-iisip tayo. Kaya mahalaga raw sa tuwing umaga, yung the first 30 minutes of your mind, no, sa umaga, ayan daw yung pinakamahalaga sapagkat it stays with you. Yung first 30 minutes, imagine niyo pag gumising kayo. If you grab your your phone, o yan tatawag natin yung iyong cellphone, no? Yung minsan inuuna pa natin yon, no? At babasahin na natin, no? Napakaraming messages, news, marami na rin mga mababasa kay mga content. Naku po, hindi po magandang yan sa umaga. Kaya pinapayuhan tayo pag morning, no? Pag gising natin, dapat stay right after paggising, makipag-ugnayan na kagad tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, through meditation and prayer. Kasi mas maganda yung uunahin mo ang Panginoon bago mo makita yung ibang tao. Unahin mo muna yung pasalamat ka bago ka magpasalamat din sa ibang tao. Basta nauuna ang Panginoon kasi siya ang pinaka magandang ibig sabihin ay pinaka-buena mano natin pag umaga. Kaya if we are right with God, no, sa paggising natin, tuloy-tuloy po na lahat ng bagay po ay magiging na rin, maaliwalas at tama sa buong araw. Kaya tinuturuan tayo na sabi, morning is the foundation of your mind. Morning. And today they open their mind with social media kaagad. Maraming tao, no? People's opinions, news, problems, and mga controversies, no? It stays with you. So, kapag inalaw daw natin, no, yung mga gulo at ingay sa ating paligid, paggising natin, dala-dala natin yan buong araw at hindi lang buong araw, magkaminsan na-extend pa yan, no? Dahil sabi, before brushing your teeth, your mind is already heavy with stress, anxiety, or pressure to be like someone else. Kaya ang dapat nating tatanungin, pagising natin, how do I want to feel today? Okay. At kung minsan nag-experience ko po yan nung paggising ko sabi ko, Panginoon, gusto ko ikaw muna ang mauna sa lahat ngayon, no? At gusto ko ang feeling ko magaang. Alam ko na of course, gusto ng Panginoon na lagi tayong masaya paggising pag araw-araw. Kaya dapat po, tanungin niyo na kagad sarili niyo. Ngayon, kung hindi kayo magtatanong, anything goes, ay delikado naman yung wala kayong gustong gawin. Kaya po, kaya nga po may meditation para katulad nung kung alam natin yung earthly ministry na ating Panginoong Hesukristo nasa lupa siya. Alam nyo, bago pa sumikat ang araw, bago pumutok yung araw daw nando si Jesus Christ sa ilang at nananalangin sa kanyang Ama na talagang tinatanong niya, Ama, lahat ng ginagawa niya,
Kaya yung araw ni, Jesus Christ no'n very, very fruitful kasi alam na niya kung sino makakausap niya sa araw na yun, sino yung mga tao na, imi-meet niya, ano yung ano yung mga event o ano yung um, ah, mga experiences na masusuong niya sa araw na yun. Alam na niya kasi umaga pa lang tinatanong niya kaya lahat ng kanyang ginagawa naka attached sa kanyang ama 'no. Ibig sabihin galing sa kanyang ama, pinapatnubayan siya. Kaya napakaganda po na simulan natin lagi ang umaga na sa pananalangin at sabihin natin sa Panginoon at pabayaan natin siya kung anong gusto niyang, i-accomplish natin for that day. Kaya rito sabi, "How do I want will? What is important for me today?" Isipin niyo rin, ano ba mahalaga ko ngayon na gagawin? And in those simple questions, you begin to set your intention before the world has a chance to choose it for you. Ayan. Kaya hindi pwede tayo na maging reactive lang kung ano lang dumating, kung anong gagawin natin, kung ano lang magawa ko ngayon, kung ano mangyari. Hindi po, dapat may plano tayo. No? Ganun po ang dapat na nasa isip. Ayun ang tip number 1. Sabi, your top priority for the day, okay, is for example, you want to feel calm, grateful for my health, di ba? Maganda yung yun na iniisip natin eh. And then, clear focus, a clean space leads to clean mind. Kaya, pagka gano'n ang ating kaisipan, very clean ang ating mind na clear. May space din, no? Kaya gano'n din ang bahay natin. Dapat kung gusto natin na maliwalas at gumanda ang pakiramdam natin, hindi tayo mapapagod at saka maganda ang ating attitude for the day. Ayusin din natin ang kapaligiran natin, lalo na ang tahanan. Kaya mental clarity doesn't come from having no problem. Actually, hindi talaga maiwasan yan. Lahat ng araw-araw ay makakaranas tayo na sari-saring mga suliranin, pagsubok. Pero it comes from choosing your focus. Yan. Ikaw ang mag-decide. Ayan na nga yung pinag-aralan natin noong nakarang episode, yung decision making mo, ikaw ang gagawa. Dahil ikaw rin ang makaka-experience yan at alam mo dapat kung ano ang i-accomplish mo for the day. Kaya your first 30 minutes of your mind is important. And then, sabi rito, your presence of mind, okay, the first few moments of your morning should belong to you. Quiet, sacred, focus, sabi. Don't grab your phone right away. Don't rush into the noise. Sit in stillness. Breathe. Think. Plan your energy. Wow. And then, start your day from the inside out, not from the outside in. Galing sa galing palabas. Ayan po ang sikreto. Small habit repeated daily. Ayan ay talagang hindi mo kaagad yan na mape-perfect, pero sa pag ginawa nyo unti-unti, araw-araw, repeatedly, is like sweeping your mind clean every morning. Parang winawalisan mo na, nililinis mo na yung mind para yung bahay din natin. Kaya unti-unti din. Minsan talaga may mga bagay na dapat nang itapon, i-let go. Pero naandun pa rin, nakasiksik pa rin doon. Nag-occupy ng space, nag-accumulate ng mga dust. Tapos, pati yung mga, yung space na dapat na magamit ay ninanakaw ng mga bagay na hindi naman na mahalaga. Kaya yun po, tinuturuan tayo na dapat simulan na nating linisin. No? So tayo po ay pinaalalahanan ng banal na kasulatan sa Philippians 4 verse 8 na mga bagay na pwede nating isipin. Kasi sinabi nga natin na
kung ano yung lagi nating nilalagay sa ating isip, ayun na magiging ano natin, lalabas at lalabas yun sa ating pananalita at sa ating mga paggawa. Sabi sa banal na kasulatan, babasahin ko po sa English kasi mukhang mas maliwanag sa English kasi minsan yung pananagalog napakalalalim. Okay, sabi rito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Yan. Ayan ang sinabi ng Philippians 4:8. Sa aklat po na Tagalog, ito ang sinasabi. Philippians 4:8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Wow. Okay. So, natutunan po natin. Kaya, sa susunod na episode natin, itutuloy natin ang mga ibang mga payo para malinis natin ating mga isip. Tandaan natin, binigyan tayo ng ating manlalalang ng kaisipan. Anong kaisipan? Kaya ng isip ng Panginoon. Kaya dapat ito kasi ang pinaka-seat, sentro ng lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating emosyon. Kaya tayo nagagalit sa isip lahat yan, o tumatawa o masaya. Yan po, kaya tayo nagkakaroon ng magandang pakiramdam sa isip po lahat yan. At lalo na specifically yung ating spiritual strength po. Dapat po nagsisimula sa ating kaisipan. At kasi po, tandaan nyo, ang kasalanan po nagsisimula sa kaisipan. Kahit minsan, sabi nga ng banal na kasulatan, kahit hindi pa natin ginagawa pero nasa isip na natin, ang masamang gagawin natin ay kasalanan na po kahit hindi pa natin ginagawa. So, sana po ay may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayong umaga. Tandaan po natin, ang ating kaisipan ay gaya ng ating tahanan o ng ating bahay. Paano natin gusto linisan ang ating tahanan, gayahin din natin yun sa ating kaisipan. So, wag po kayong alis, magbabalik ang simula ang Usapang Senior. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Masaya pong nagbabalik ang programang Simula Usapang Senior dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po ninyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ngayon, welcome po sa ating Senior Wellness. Ayan po, pag pinag-usapan ng wellness ay pag-usapan natin ng mga health, o kalusugan. At alam mo nyo, pag-uusapan natin ngayon, ito yung mga pinaka-common. Hulaan po ninyo, pinaka-common na nararanasan na karamdaman sa old age. Ibig sabihin sa mga karamihan, sa mga, hindi lang old age pala, from average to, anong tawag natin dyan, ano nga ba yung, hindi pa old age, before old age, di ba? May stage, At ayan po ay merong karamdaman na pusong-puso.
Kasi sabi ayon sa pag-aaral, 1/3 no, ng mga middle, ayun tawag na middle-aged people hanggang pagtanda mula middle age. Hindi ko sinasabi na matanda lang po nakakaranas ng sakit na to. Ano sa tingin niyo? Ayun po yung tinatawag na high blood pressure. Sino po sa inyo ang may high blood? Naalala ko. Ano karamdaman mo? Mataas ang high blood. Naging ano pa, no, na redundant, mataas na high blood pa. No? Kaya, ayun po yung tawag din dyan ay hypertension. Alam niyo, sabi sa world population daw ay 1/3 ng middle age. Yun ang trend, no? Ibig sabihin, lahat ay nagkakaroon ng high blood, mas maraming 1/3 ng sabi. High blood pressure, sabi, is a common health problems in most developed nations today. O most developed pa. Ibig sabihin, yung mga highly, yung mga advanced na mga bansa. In fact, the World Health Organization says that worldwide, more people die from high blood pressure than from any other single cause. Diba? In America, okay, ito kasi ay sulat, article from US. In America, some 23 million, siguro, last 5 years, no? Million people, or about 1/3 of the adult population has high blood pressure. Adult from middle age to senior, okay, old age, has high blood pressure. Ano yung ibig sabihin nun? 140 to 90 milligrams mercury, Hg, mmHg or higher. And the number is growing. Kaya, pagka pala, okay, ano po ang inyong, nalaman po ba ninyo, inyong latest blood pressure? Sabi sa pag-aaral na to, blood pressure readings between 120/80, ano ibig sabihin? Pag ang blood pressure mo 120/80 and 139/89, sabi rito, are in the range called pre-hypertension. Ibig sabihin, nandun ka na, nagsisimula ka ng magka-high blood nun. Okay, ibig sabihin, below 120/80. Tapos 139/89, parang ito na yung mga nasa, anong tawag natin dyan? Nasa demarcation line, nasa doon ka sa, malapit ka na sa serious na nakalagayan. Nandun ka na. Kaya kailangan iwasan daw pre-hypertension. Almost 1/3 of the adult, ito pa rin, ulit, no, is on this range. Pre-hypertension is warning that one's blood pressure needs attention because having hypertension increases your risk of heart attack and stroke twice that of someone whose blood pressure is in the healthy range. Okay? Kaya po, ayan, meron kang, may risk talaga. Delikado, no? Meron kang chance na magkaroon ng heart attack, makaranas ng heart attack or stroke. So lowering your blood pressure, even from the modestly elevated levels, has significant health advantages. Kaya talaga po, kahit na anong paraan po gawin ninyo sapagkat meron pong advantages. Sabi, the National Institutes of Health promote a diet aimed at lowering blood pressure. And this diet is called the Dietary Approaches to Stop Hypertension, na meron pong acronym na DASH, D-A-S-H. Ayun pala yung ibig sabihin nun. Dietary Approaches to Stop Hypertension.
Ayun yung magandang eating plan, DASH eating plan. Yan. At anong ibig sabihin nito? It emphasizes fruits, yan, vegetables, and other plant-based foods. Dumating na naman tayo sa original food, ano? Sabi rito. Research has shown that changing what one eats can be very effective in lowering blood pressure. The DASH diet recommends eating, okay, ito yung recommendation ng DASH diet natin. You have to eat, sabi rito, at least 8 to 10 servings of fruits and vegetables daily. Oh, ibig sabihin serving daily. Mas marami. Ano ba yung ibig sabihin? Pagka ang plate mo, tingnan mo isang pinggan, no? Kinakailangan doon, pag may plate ka, mas marami yung fruits and vegetables na nando sa plate mo, nakakainin mo. 8 to 10 servings of fruits and vegetables daily. Ibig sabihin, 8 to 10, ibig sabihin, mas marami pa sa kanin, mas marami pa sa ibang pagkain mo na dapat, mas marami pa sa karne. At dito nga pala, pinag-usapan, the foods that are naturally low in, sabi rito, okay, low in sodium and high potassium, both which help lowers blood pressure. Kasi po yung mga gulay, no, yung nila, wala talaga yung yung mga calories mabababa, kaya dapat ayun ang kakainin, mayaman sa mga vitamina. Okay, so the DASH eating plan promotes primarily plant-based diet and reduce consumption of meat and other animal foods that have a lot of saturated fats. Okay, so thus this diet is low in saturated fat and cholesterol. Mababa sa cholesterol. Kaya, so in-emphasize po natin yung DASH diet, no? At ito yung mga fruits, vegetables, fat-free or low-fat dairy products, whole grain products, legumes, and nuts. Okay? So yung mga legumes, yung mga buto-buto, yung mga nuts, mahalaga po yan, mga beans. Naku, lusog na mga pagkain po yan. At sa mga whole grain products, bawal ang mga process. It allows moderate amounts of skinless poultry and fish. Moderate lang kung may isda, okay, may mga manok, okay, who want to eat some meat, yung mga gustong ng meat. But it restricts the consumption of red meat, refined food, sweets, added sugars, and sugar-sweetened beverages. Yan. Iwasan po yan. And then, people who follow this near-vegetarian diet experience a remarkable improvement in their blood pressure and weight. And the more plant foods they eat, the better their blood pressure becomes. And their cholesterol levels come down too. So when the researchers conducting, sabi rito, the Adventist Health Study compared with those who ate meat regularly with those who seldom ate it, and those who never ate it. They saw results similar to those produced by the DASH diet. So the vegans o yung mga vegetarians had the lowest blood pressure. Diba? Napaka-aliwanag po at napatunayan po yan ng research, ng siyensya, ng medisina. Okay. So, ayan po ang ating pinag-usapan. How to control our blood pressure. At ma-maintain natin yan. Okay, meron tayong, to summarize everything, okay, sabi rito, ito po yung mga bagay na dapat natin gawin. Getting regular physical activity, 30 to 60 minutes of moderate activity daily. Ito po, bukod dun sa diet, ito pa yung mga karagdagan natin dapat gawin. And losing excess weight, even 10 to 15 pounds can help significantly. Avoiding alcohol, which increases blood pressure. Yung alcohol pala, alak.
nakakataas ng presyon. Getting adequate sleep, at least 7 or 8 hours nightly. Living balanced life, which means including time for relaxation to counter the stress of living. Yan. So, counter nyo yan. Tandaan nyo, alagaan po ninyo yung mga brain. Ha? Pinag-usapan natin kanina yan. Linisin nyo yung mga laman na inyong brain. And then you have getting adequate sunshine daily or taking vitamin D supplements. And finally, refraining from smoking. So, pag ginawa po natin yan, makakasiguro po tayo na tayo ay makakaranas ng magaan, maliwalas, malusog na pangangatawan. Lalo na, hindi tayo magkakaroon ng high blood pressure or hypertension. Magbabalik po ang Simula, Usapang Sig. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Muli po nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior, dito lamang sa AWR 89.1 FM, Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. At ngayon po, dadako na tayo sa ating panibagong, senior, ang tawag natin ito ay senior new start, Ibig sabihin, panibagong pagbabago, bagong simula, new start. So may kwento rito na tungkol sa dalawang lalaki na nag-fishing o nangisda. Sabi rito, yung isang fisherman daw ay experience at yung isa naman bago lang, Kaya yung tuwing ang experienced fisherman ay nakakahuli ng malalaking isda, talagang nilalagay niya kaagad doon sa ice chest niya, yung malalaking isda. Pero napansin naman nung experienced fisherman na to, yung inexperienced fisherman man, tuwing nakakahuli ng malaking isda, tinatapon, at binabalik sa tubig. Ayaw niya na malalaki. Gusto lang niya yung mga yung mga minimum o yung mga hindi gaano malalaki isda. Kaya tuwing makakahuli siya, tapon, binabalik niya yung malalaking isda. Kaya nanghinayang naman to. Bakit mo tinatapon ng ang mga isda na nahuhuli mo? Ang lalaki pa naman. Sabi niya kasi hindi muna kumibo. Tapos tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang ginagawa niya. Balik siya ng balik pagka may mga malalaking isda siya nahuhuli. Kaya hindi nakataste na ito. Ano ba talaga ang dahilan? Sinasayang mo lang yung bakit mo yung binabalik sa tubig yung malalaking isda? Sabi niya kasi, bakit mo binabalik at sabi na inexperienced fisherman, kasi maliit lang yung frying pan ko, yung panluto ko. Hindi kakasya yung isda. Okay. Sabi niyan, ganun din daw marami raw tao na ganun. Katulad nung fisherman na nagbabalik ng mga lalaking isda. Binabalik niya yung mga magagandang pagkakataon, bagay. Sabi, we throw back the big plans, the big dreams, diba? And then the big jobs, big opportunities that God gives us. Yan. Magkaminsan nasasayang natin na yung mga oportunidad na binibigay na sa atin ng ating pinagpapalaan tayong Panginoon, tinatanggihan pa natin dahil maliit lang yung ating frying pan. Ibig sabihin, maliit lang yung ating pananampalataya, pag-asa. Kasi yung frying pan, ayun yung pananampalataya natin. Kung gaano kaliit ang pananampalataya mo, ganun din lang kaliit ang magagawa mo. Okay? Hindi po ba? Napakasimple lang. Kaya may mga tao raw na, di ba, may kilala ako talaga yung mga mahihina ang loob. At
hindi sila nagde-dare, hindi nila sinusubukan yung maximum na kakayahan nila. Nabubuhay sila sa mga fear, may mga negative yung mga madali sila ma-discourage. Tandaan po natin na bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng malalaking oportunidad. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay pinagpapala niya tayo ng magandang chance na para tayo ay lumago, para tayo ay maging successful. Pero kung minsan hindi natin sinusubukan at tinatanggap, sa halip ay kumaari ay natin i-reject natin, sinasayang natin. Kaya our faith is too small, sabi gano'n. We laugh, pero tayo naman, yung experienced fisherman, pinagtatawanan niya yun. Pinagtatawanan niya yung inexperienced fisherman. Pero siya ba? Halimbawa, willing din ba siya? Lakihan pa yung kanyang frying pan kasi magkaminsan, okay na sa atin to, ito na, okay na to, malaki na sa. Pero magkaminsan, immeasurable na mga oportunidad na dumarating sa atin. Kaya dapat, lakihan din natin ang ating pananampalataya at tanggapin natin. May mga challenges na binibigay ang Panginoon para kasi hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng mga bagay na hindi naman natin kaya, na hindi natin kaya. Kaya dapat daw ay ipanalangin natin yon, tanggapin natin, pasalamatan natin. Kaya tayo ba willing, sabi sa ito, who didn't figure out what bigger frying pan, are we ready to increase the size of our faith? Tayo ba? Pinalalawak din ba natin yung ating pananampalataya? So whether it's a problem or a possibility, God will never give you anything bigger than you can handle. Yan. O pwede rin yung pagsubok, bigger, o kahit gaano kalaki yung pagsubok o katindi yung pagsubok, sa binigyan tayo ng Panginoon, ibig sabihin, kaya natin yan. Okay? And then, hindi lang yung pagpapala to, pati yung mga tingin natin na hindi mabubuti na tinatanggap natin. That means we can confidently walk into anything God brings our way. So dapat confident tayo, dapat talagang buo ang ating sarili. Dahil sabi sa Philippians 4:13, okay, sabi sa English ay, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? Philippians 4:13. Sabi sa Tagalog, Filipos 4:13, lahat ng mabagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Diba? Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Kung yan man ay pagpapala, lalo na. Kung yan man ay pagsubok, wala pong ibang magpapalakas sa atin. Kasi sa mga pagsubok na yan, diyan talaga, kaya nga tinawag ng pagsubok. Diyan natin masusubukan yung ating pananampalataya sa Panginoon na ang dapat nating isipin, kaya tayo sinusubukan ng Panginoon, ay may plano siya na palakasin tayo, palakasin tayo sa ating, lalo sa pananampalataya, para lalo tayong lumakas, lalo tayong maging buo. At higit sa lahat, kapag tayo'y nasa gitna ng kahirapan, nasa gitna ng pagsubok, at sa gitna ng mga tingin natin na insurmountable problems, tandaan po natin, lagi po nandiyan ang ating Panginoon. Papalain po tayo sa ating pag-aralan. Babalik po ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM.
patuloy po kayo nakatunghay sa programang Simula, ang Usapang Senior. At katulad na aming sinabi kanina na ang aming mga linya ay bukas para sa inyo. Open po. Huwag po kayo mag-atubili tumawag sa amin sa mga numerong 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Yan po ang inyong mga pwede kayong humingi ng kahilingan, lalo na sa ating mga prayer request. Lahat po ng pwede gusto nyong ibanggitin o bumati kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kung saan man sila naroon. At kung gusto rin po ninyo makibunyi kami, makicelebrate kami sa inyong mga successes, pasalamatan din po natin ating Panginoon. Pwede natin yung i-announce, no? Kaya huwag po kayo mag-atubiling, mag-text or call sa mga numerong aking nabanggit. Again, 0917-1742-777 at 0918-9447-891. Tayo po'y mananalangin ngayon at may mga ilang kahilingan dito na ating isasama sa ating dalangin. Kaya samahan po ninyo ako na tayo'y magdalanginan at higit sa lahat at idalangin din natin ang ating mga kaibigan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong dakilang pangalan, sapagkat ang lahat ng karunungan at ang lahat ng pagpapala at kapangyarihan ay mula sa inyo. Ngayon po ay may pagpapakumbaba kami lumalapit sa inyo, sapagkat kayo ang nagsabi sa amin na kung kami tatawag sa inyong pangalan, kami ay maliligtas at inyong pagpapalain. Kaya sa oras na ito, nais namin ibigay ang lahat ng aming mga papuri, pagsamba, dahilan sa kayo ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at lumikha, nagbigay sa amin ng buhay. Sa oras na ito, Ama, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Bagamat marami kaming pagkukulang, subalit kayo nagsabi na kung kami tapat, magsisisi at ipahayag namin aming kasalanan, tapat din kayong magpapatawad sa amin. Kaya maging karapat-dapat nawa ang aming pagtawag na ito sa inyo. Sa oras na ito, kami po ay patuloy na nananalangin na inyong pagagalingin si Sister Irene Asidao, kayo din si Ding Sendanya, ang aming mga kaibigan si Willeen Lorenzo, Gemma Molina. Tulungan din pagpapagaling ng aming mga kaibigan na sina Ami Poliante, Samuel Catalinho, gayon din ang Ocasla siblings, Nelson Ganyola, at anuman po ang kanilang mga naranasan, kayo po ang nakakaalam ng mga kanilang kalagayan. Kaya sa oras na ito, hinihiling namin na basbasan sila, kayo ang dakilang manggagamit. Ipuin sila na inyong mapagpalang kamay, na patuloy nawa silang makaranas ng kaginhawaan at mabuting pakiramdam. Gayon din po kanilang mga mahal sa buhay, ang bigyan ng kapayapaan at pag-asa na may mga pangako kayo. Ang inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami tawabayaan hanggang sa katapusan sa libutan ito. Kaya po patuloy kami nananampalataya at nangahawa sa inyong salita. Nais din namin, Ama, na idalangin ang lahat ng literature evangelist sa buong sanlibutan. Alam namin na napakahalaga na inyong mga salita at tulungan sila na patuloy silang magkaroon ng
lakas at mga kalusugan na handang magpahayag at mabahagi ang inyong balita ng kaligtasan. Tulungan din ang gawain ng aming buong Iglesia, ang Harvest 2025. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay mangyayari lamang sa tulong ninyo. Kaya gamitin lang ang bawat sa amin bilang instrumento na maipahayag at maibahagi namin ang inyong kaligtasan. Dalangin din po namin ang lahat ng sumusubaybay sa programa ng AWR Manila, ang lahat ng mga programa, gayon din ang mga tao na sa likod nito. Puspusin nawa sila ng inyong banal na espiritu na patuloy silang gumawa, huwag manghinawa, na patuloy na maging instrumento sa pamamahayag upang marami po kong kaluluwa ang aming madala sa inyong banal na hanggan. At patuloy kaming tumadalangin sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang ito. Alam namin naman hindi namin sila nakikilala, hindi rin namin lahat sila nakakausap. Subalit, iniling namin ng iyong banal na espiritu ang magsalita sa kanila. Tulungan din ang lahat ng mga tao na patuloy na naghahanap ng katotohanan, nananaliksik ng inyong banal na salita. At alam namin sa kanilang pananaliksik, katulad na inyong sinabi, kapag ako'y inyong hinanap, makakasumbong kayo ng buhay na langka. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Patuloy niyo kami binibigyan ng pagkakataon upang makausap kayo sa pamamagitan ng pananalangin. At ang lahat ay inaasahan namin tatanggapin alang-alang sa matamis ang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Tandaan po natin, ang ating pong kaisipan ay biyaya ng ating Panginoon. At tayo ay steward o tayo ay pinagkatiwalaan niya na ating pananatilihin ang mga kaisipan natin na laging malusog, malinis, no, at banal. Kaya po, kung paano natin linisan ang ating mga bahay, maaari din po natin linisan ang ating kaisipan araw-araw sa pamamagitan ng patuloy na pag-usap, pag-aaral ng iyong salita at pananalangin. Kaya po, sana po sa araw na ito ay meron tayong natutunan at binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na malaman natin kung paano rin natin aalagaan ang ating pangangatawan, no? From physical, ang ating mental, social, lahat po. Kinakailangan po tayo ay mapanatili natin ang holistic na kalusugan. Kaya po, nais kong pasalamatan kayo sa inyong pakikisa sa ating programa ngayon. At nais kong banggitin ang mga taong naging bahagi ng programa natin, na episode natin ngayon. Si Pastor Nerio Carranza, ang station manager ng AWR Manila. Gayun din ang ating mga staff na sina Andy Joaquin, Irene Asidao, Wilmer Estrito. At higit sa lahat, kayo po na naging bahagi at tiyaga na makinig sa ating programa. Sana po ay huwag po kayong magsawa tuwing Huwebes at Linggo. At alas 10 hanggang alas 11 na umaga dito lamang sa AWR 89.1 FM.
At ako po si Doc Rome Barrios na nagsasabing ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po hanggang sa muli.